Colonial TV. Ang nakangiting mukha ni Clark ang nabungaran ni Tony nang magising siya mula sa operasyon. Naisa na niyang makita si JD, ngunit alam niyang hindi pa ito nakakabalik sa bansa dahil kung nakabalik na ito, siguradong naroon ito sa hospital room niya. Nanalangin siyang sana ay maayos ang kalagayan nito at ni Ice. Pinagdasal din niyang sana ay tanggapin ng kanyang katawan ang bagong puso niya. Speaking of her new heart, she had a friend she wanted to thank. Clark, pakitaas naman ang kama ko, wika niya. Nagpa siya itong i-postpone ang pagbalik nito sa Pakistan para mabantayan siya nito sa hospital. Mabilis na inirecline nito ang kama niya. Thank you for looking after me, sabi niya nang maupo uli ito sa silya sa tabi ng kanyang kama. This pleasure is mine, wika nito. I've never had a patient who wants to get out of bed so fast. If you need anything, just let me know. She won't be needing anything from you if I can help it. Sabay na napabaling sila ni Clark sa bumukas na pinto. Nakatayo roon si JD at salubong ang mga kilay nito. Ngumiti si Clark. Well, I better go and leave you two to yourselves. Hinagkan siya nito sa pisngi. Try not to kill him, Tony. You are not allowed to do any strenuous physical activity yet. Napangiti siya kahit paano pero hindi niya magawang tumingin kay JD. Naiilang siya. Kailan ba siya huling tumingin sa salamin? Ni hindi siya nakakapagsipilyo. Shit. Tony, look at me. Utos nito. Dahan-dahang nag-angat siya ng tingin. Una niyang nakita ang malapad na dibdib nito. Kasunod ang leeg nito hanggang sa dumapo ang kanyang paningin sa mukha nito. Maputla ito at may maliit na sugat sa gilid ng panga nito na marahil ay dulot ng pang-ahit. Sa kabila niyon ay napakagwapo pa rin ito. Hey! Kinagat niya ang ibabang labi niya. Sa marami-rami din gusto niyang sabihin at itanong ay hey lamang ang nasabi niya rito. Tila kasi nilipad sa kung saan ang mga tanong niya. Gayon din ang sasabihin niya rito. She was just happy he was there. He was alive. Pwede ba kitang yakapin? Tanong nito. Hindi ko alam, sagot niya. Don't worry, I'll be very very careful. Umupo ito sa gilid ng kanyang kama. Bumungis-ngis siya. Alam ko. After some slow maneuvering, he managed to wrap his long arms around her very slight frame and bury his face in her hair. I miss you. I miss you too. Niyakap din niya ito at inhilig sa dibdib nito ang kanyang ulo. Nanigas ito at napahigit ng hininga. Then he groaned. Nag-angat siya ng mukha at tinitigan niya ito. He grinned innocently. Nagdududang kinapa niya ang dibdib nito. Ano to? Wala. Sagot nito at nag-iwas ng tingin. JD. Nagbabantang sabi niya. Anong nangyari sa'yo? Dinot-dot niya ang dibdib nito. Aw! Hiyaw nito. Sumagot ka. Alright, natamaan ako ng bala. Nabaril ka? Hindi niya alam kung magagalit siya o mag-aalala rito. Okay ka na ba? Bakit naglalakad ka na? Tony, sa dibdib ako binaril, hindi sa paa. Pero kahit nalumpo pa ako, pupunta pa rin ako rito. Hubarin mo ang t-shirt mo. Utos niya rito. Ngumisi ito. Hindi pwede yang iniisip mo. Baka pumasok si Doc at i-evict tayo rito for incident. Behave, JD. Huhubarin na nga eh. Nagmamadaling hinubad nito ang t-shirt nito. Napapikit siya nang makita ang benda sa dibdib nito. May marka pa ng dugo iyon. Ano ka ba? Nagpapakamatay ka ba? Pagkatapos mo akong ipa-opera, magpapakamatay ka? Gusto mo ba akong mamatay sa sama ng loob? Nakangiting niyakap siya nito at pinahimlay sa dibdib nito. I'm sorry, huwag ka nang umiyak. Sinalat niya ang kanyang pisngi. Hindi niya namamalayang umiiyak siya kung hindi na to sinabi. He stroked her back and whispered soothing words until she relaxed against him.
I'm sorry, muling sabi nito. Hinawakan nito ang kanyang baba, iniangat ang kanyang mukha at tinuyo ng halik ang kanyang mga luha. Handa ka na bang makinig sa paliwanag ko? Tumango siya. Naiinis siya sa kanyang sarili. Dati ay hindi naman siya iyakin. Bakit kay JD ay para siyang sirang gripo? Nagsimula itong magsalaysay. Sinabi nito sa kanya kung bakit ito pumunta sa Japan at kung bakit kailangang ito at si Ice ang lumakad. Ngunit hindi nito sinabi ang tungkol sa asawa ni Akira. Diego, pakisabi kay Akira salamat. Napuno ng pagtataka ang mukha nito. Dahil nakauwi ka ng buhay at dahil binigyan niya ako ng bagong buhay. She felt him tense under her hand. She squeezed his arm as if to assure him it was okay. Alam ko ang tungkol sa asawa niya, JD. Napatitig ito sa kanya. She could almost hear the click when his brain put the puzzle together. I'm going to kill him. Don't! At nagmamadaling nagpaliwanag siya bago nito i-murder si Brandon. Pinilit ko siyang sabihin sa akin ng totoo. Ikinulong niya ang mukha nito sa kanyang mga kamay. Nag-uumapaw ang pagmamahal niya para dito. Thank you. He must have seen something in her eyes that made him look at her like he was overwhelmed and couldn't believe what he was seeing. Tony, ay hinila niya pababa ang ulo nito at hindi na niya hinayaan pang magsalita ito. Gusto lamang niyang ipadama ang lahat ng pagmamahal at pasasalamat niya rito. Dahil sa lahat ng ginawa nito para sa kanya. He kissed her back with gentleness and passion and the promise of what they have been together. Napangiti siya na maghiwalay ang kanilang mga labi. Masasal kasi ang tibok ng kanyang puso. Ilang araw pa lang, na-exercise na ng mabuti ang brand new second-hand heart ko. Tumawa ito. Pagaling ka at nang ma-exercise natin ang iba pang parte ng katawan mo. Tumatawang tinampal niya ito sa braso. Thank you, muli ay sabi niya. Ikinulong nito ang kanyang mukha sa mga kamay nito at sinalubong ang titig niya. Ayokong tanawin mong utang na loob ang pagtulong ko sa'yo. Ayokong sa bawat araw na lang ng buhay natin ay iniisip mong may obligasyon ka sa akin dahil sa ginawa ko. Maliit na bagay lamang ang nagawa ko para sa'yo kumpara sa nagawa mo para sa akin. Binigyan mo ako ng dahilan para mabuhay. Dati hindi ko iniisip kung mamatay man ako. Dahil sa mga pinagagawa ko dahil sa ganong paraan ko nararamdaman na buhay ako. Kaya wala akong pakundangang isinusuong ko ang sarili ko sa panganib. Pero ngayon, hindi ko na kailangang gawing iyon. All I have to do is look at you and I'm happy I'm alive. JD, iyon lamang ang nasabi niya dahil napagkabig na ang kanyang lalamunan. Kung iiyak ka lang tuwing sinasabi ko ang damdamin ko para sa'yo, hindi na uli ako magsasalita tungkol doon. Hindi na rin ako mag-I love you sa'yo. Kaya tumigil ka na sa kaiiyak. Tumatawang niyakap niya ito. I love you, Diego. Tumawa rin ito at hinagkan ang tuktok ng kanyang ulo. I love you more. Napangiti siya. She wouldn't let him drag her into an argument over this. But then again, it could be interesting. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang sunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.